Good day, everyone. I am Jojo Bautista, and I'll be talking about security features in modern processors. So, ito yung mga hardware level protections na built-in na mismo sa ating mga CPUs para mas secure ang ating mga computers. Una natin tatalakayin bakit importante ang processors or why processor security matters. CPU handles passwords, encryption keys, and system operations. Secondly, attacks now the target hardware, not just software. Security must start at the silicon level. And lastly, modern threats, Spectre, Meltdown, side channel attacks. So, importante yung security kasi ngayon hindi lang software yung ina-attack, pati mismong hardware ng ating mga computers. Dito pumapasok yung mga attacks like Spectre at Meltdown. Kaya dapat secure na mismo sa level ng ating mga CPUs. Next is privilege levels and memory protection. User mode versus kernel mode prevents app from touching sensitive operations. MMU enforces memory access rules. NX bit or blocks code execution in data areas. Sunod naman, privilege levels. Meron tayong user mode at kernel mode. Para saan to? Para itong mga security clearances. Hindi pwedeng basta-basta makialam ang mga apps sa sensitive parts ng ating mga systems. May MMU rin to control the memory access. At yung NX bit para ma-execute ang mga malicious codes. Next, yung Trusted Execution Environments or TEE. Trusted Execution Environments naman, tulad ng Intel SGX at ARM Trust Zones. Para siyang small secure room sa loob ng CPU kung saan pwedeng mag-run yung mga sensitive tasks. Hindi siya nakikita ng ating mga operating system apps or malware. Hardware encryption features. AES-NI for encryption, CPU-based random number generations, full memory encryptions, AMD SEV, Intel or TMEs. Protects data, RAM, and snooping attacks. Dito naman may mga hardware features din for encryption. Example is AES-NI, nagpapabilis na encryption. At RAM encryption like AMD SEV. Ito naman yung nagpaprotect ng data kahit physical access ang kalaban. Next naman sa ating secure boot and firmware protection. Prevents unauthorized OS or firmware from loading. Uses signed bootloaders. TPM stores keys and measurements. Ensure system integrity from startup. Secure boot naman make sure na verified and trusted ang ating mga firmware. Pagpasensyahan niyo na po yung toko sa bahay namin ha. So back to the topic. Yun nga, secure boot and firmware protection naman. Minimake sure niya na verified at trusted ang ating firmware at operating system na naglo-load. Parang ID check lang sa entrance. Hindi ka pwede pumasok kung hindi ka verified student. Ganun lang yun siya. Ang TPM chip ang nag-hold ng mga keys. So, next slide. Defense against side channel attacks. Speculation control for Spectre Meltdown, CPU, microcode, patches, branch prediction, isolation, cache, partitioning, and timing noise. Dito naman, para sa side channel attacks, modern CPUs have built-in defenses. May mga naka-built-in. Sabi dito, may naka-built-in na nagbabantay para hindi makapasok yung mga malwares o mga masasamang, alam niyo na yun, di ba? Yun.
Ito yung attacks na gumagamit ng timing or speculative execution para magnanakaw ng data. So, CPU manufacturers added microcode patches and hardware fixes. So, sa ngayon, yung mga gumagawa ng mga CPU, naglalagay na sila ng built-in o nandun na yung mga bagay na yung micro lang siya na panglaban sa mga pwedeng umataks. So, to conclude everything, hardware security is essentials. Modern CPU integrate isolation, encryption, and verification. Protects against advanced and low-level attacks. Foundation for secure software and modern computing. So, sa summary, modern processors have strong securities features. Encryption, isolation, and protection mechanism. Lahat ito essential. Lahat ito ay kailangan at para ma-depend ang computers natin sa mga advanced attacks. Ayun lang sa lahat ng mga nanood at nakinig. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako'y magsiseryoso na. Pagpasensya nyo na mga anik kong pinagsasabi. Salamat, sir. Peace out.